Acquitted si dating Senadora Laila De Lima sa pangalawang pagkakataon. Pinaburan ng Korte si De Lima sa kasong may kaugnayan sa illegal drug trade sa Bilibid. At may ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Rafi, Connie, nagbunyi si dating Senadora Laila De Lima at kanyang mga taga-suporta sa naging hatol ni Judge Abraham Joseph Alcantara ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204. Kaugnay ito sa mga kasong kinakaharap niya kaugnay sa pagkakasangkot umano niya sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prisons. Mag-aalas 9 ng umaga kanina nang ilabas ng hukuman ng hatol na magpapawalang sala kay Senadora Laila De Lima sa isa sa mga kasong kinakaharap niya kaugnay sa umano'y pagkakasangkot niya sa illegal drug trade sa NBP o New Bilibid Prison. Nang ibabaw ang tinig ng mga taga-suporta ni De Lima na pumwesto sa harapan ng Muntinlupa RTC. Alas 9:05 ng umaga, lumabas si De Lima, walang pagkakataon para namin siya ma-interview. Kaya ang kanyang mensahe, mabilisan na lamang niyang sinabi. Narito po, mga kapuso, ang maikling pahayag ng dating senador. Rafi, Connie, sa panayam ng media, ayon kay Attorney Filibon Tacardon, abogado ni De Lima, walang pagsidla ng tuwa ang kanyang kliyente. Napaluha raw at nagpasalamat siya sa Panginoon sa hukuman at nagpasalamat siya sa depensa at sa media na hindi siya pinabayaan. Ayon sa kampo ni De Lima, humina ang kasong isinampa ng prosekusyon na tuluyang napawalang sala ang senadora. Kasama rin sa pinawalang sala ng korte si Ronnie Dayan, ang dating driver bodyguard ng senadora. Ang prosekusyon, gumagawa na raw ng susunod na hakbang kaugnay ng development na ito sa kaso ni De Lima. Sa June 5, nakatakdang dinggin ang petition for bail ng isa pang kasong kinakaharap nina De Lima at Dayan sa isa pang korte dito rin sa Muntinlupa RTC. Sa oras na ito'y paboran ng korte, makakalaya na silang dalawa, makaraang makulong ng nasa 6 na taon. Narito po ang pahayag ng abogado ni De Lima. Although napatunayan na merong ang illegal drug trading sa loob ng National Bilibid Prison, walang napakitang ebidensya o positive evidence ang prosecution na mag-uugnay kay Senator Laila De Lima at kay Ronnie P. Dayan sa nasabing illegal na kalakaran ng droga. Importante ang naging recantation ni Deputy Director Ragos dahil nung binawi niya itong salaysay ay nawalan ng tuluyan ang basehan ng akusasyon sa kanya. Pagkatapos na siya makalabas sa Rafi, Connie sa Muntinlupa RTC, diretso nang ipinasok si dating Senadora Laila De Lima sa bus na siyang maghahatid naman sa kanya sa Campo Crame. Tadtad ng mga pulis ang convoy kanina nang ito'y umalis dito sa Muntinlupa RTC. Yung mga taga-suporta niya na kanina'y nakabarikada dito sa harapan ng Muntinlupa RTC ay nagsiuwi na rin. Pati yung ilan sa mga mahal sa buhay, mga kaanak ni Senadora De Lima ay narito sa Muntinlupa RTC kanina. Nagbigay sila ng pahayag, tuwang-tuwa, walang pagsidla ng kanilang ligaya dahil dito sa development na ito sa kaso ng dating senadora. Rafi. Maraming salamat, Emil Sumangil. Balikan po natin ang reaksyon ng DOJ sa pagkakaabsuelto kay dating Senadora Laila De Lima. May ulat on the spot si Ian Cruz. Yes, Connie, nanaig ang rule of law. Yan ang reaksyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang hingan nga siya ng reaksyon kaugnay sa acquittal ni dating Senadora Laila De Lima sa kinaharap nitong kaso sa Muntinlupa RTC. Sabi ni Remulla, ipinapakita lang nito ang independensya ng hudikatura na pundasyon ng isang demokrasya. Hindi pa raw nababasa ng kalihim ng katarungan ng desisyon, pero ang desisyon ay nangangahulugan lamang daw na gumagana ang demokrasya. Wala rin daw ideya si Remulla nang tanungin kung may basihan ng prosekusyon kung maghahain nga ng petition for certiorari sa mataas na hukuman. Pinafile lamang daw ito sa pambihirang sitwasyon, sabi ni Remulla, kahit noong isang taon
nasabi at nagawa na raw ang mga nararapat para sa kaso kaya ayaw na nila itong galawin dahil sa tinatawag na Principle of Institutional Continuity. May isa na lamang kaso si De Lima sa Muntinlupa RTC kung saan may bail petition na inihain ng dating Senadora Annie Remulla. Ang lagi naman niyang sinasabi, bahala na ang korte sa usaping ito dahil nire-respeto raw nila ang independensya ng hudikatura. Narito ang pahayag ni Secretary Remulla. The rule of law has prevailed. And it just points out to us that the independence of the judiciary is a basic foundation of our democratic system. So it's good. It's good for us. It just proves that things are working in our country. Connie, ukol naman sa paghahain ng reklamo laban kay suspended Congressman Arnie Teves kaugnay sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo, sinabi ni Remulla na mangyayari ito kung hindi ngayong araw ay sa Lunes na. Kahapon sinabi ni Remulla na naghahain ng apela sa Timor-Leste si Teves sa political asylum application ito. Sa isang panayam, sinabi ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na wala siyang nalalaman ukol sa aplikasyon sa political asylum ng kanyang kliyente. Tinawag ding irrelevant ng DOJ ang paglutang ng isang saksi na nagdidiin sa ibang individual na may kinalaman sa pagpaslang sa gobernador. Para kay Attorney Topacio, kitang-kita raw na walang ibang tinitingnan ng kagawaran kundi si Congressman Teves. Pero sabi naman ni Secretary Remulla, irrelevant si Topacio sa usapin dahil hindi naman daw niya naiproduce ang kliyente kaya wala na raw siyang sasabihin sa mga sinasabi ngayon ng abogado. So Connie, patuloy tayong magbabantay dito sa Department of Justice sa iba pang mga kaganapan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.